Dapat na nga raw dalhin agad sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Duterte ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Pero ayon sa isang international law professor, hindi basta-basta maililipad si Digong sa Netherlands. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. March 7 pa inilabas ang arrest warrant ng 3 hukom ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kopya ng arrest warrant ng ICC, nakasaad na matibay ang ebidensyang laganap at sistematiko ang utos sa pagbatay ni Digong. Responsable raw si Duterte sa paglabag sa crimes against humanity of murder. Ayon sa ICC, mahalaga na maaresto si Duterte para matiyak ang pagharap niya sa ICC sa The Hague sa Netherlands kung saan didinggin ang kaso. Base raw sa evaluation, hindi makikipagtulungan si Duterte kahit na ipatawag siya ng korte dahil nananatili pa rin siyang makapangyarihan kahit wala na sa pwesto. Dahil sa panganib na kaakibat nito sa mga testigo at witness ng kaso, rarapat lang daw na arestuhin si Duterte alinsunod sa Rome Statute. Idinaan ng ICC sa Interpol katuwang ang PNP at Department of Justice ang paghahain ng arrest warrant kay Duterte. Para kay ICC Assistant to Counsel Cristina Conti, kinakailangan na agad i-turn over ang individual na naaresto sa law enforcement officer ng isang member state at dalhin sa The Hague sa Netherlands sa lalong madaling panahon. Ang hiling namin ay una, ma-turn over siya sa law enforcement agency na member state ng ICC. Pangalawa, kalaunan, eventually, i-transfer na sa The Hague para makapagsimula na yung trial. Pinaghahandaan namin ang question na inyo ito, whether sa domestic court o kaya sa international court. Pero sabi ng international law professor na si Atty. Romel Bagares, hindi pwedeng basta-bastang dalhin sa Netherlands si Duterte. Kailangan daw ito dumaan muna sa extradition process alinsunod sa Rome Statute. It has to go through national proceedings to ensure that the arrest is actually proper and legal and according to the rules. So national law will be respected by the ICC. You cannot just send someone, especially a Filipino. No, we have rules. Maaari raw makaapekto sa kaso kung hindi masusunod ang proseso. ICC rules mismo nagsasabi na dapat magkaroon ng extradition para malatag na maayos na proper yung pag-aresto at siya yung dapat arestuhin. At dapat siyang ipadala sa The Hague for trial. You really have to do it by the book. Kasi aminin man natin o hindi, totoo talaga na marami pa rin may simpatiya sa Pangulong Duterte, di ba? So the only way actually to assuage the fears of people is to actually go through the legal process. Para masabi na walang shortcut dyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa Frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.